talaga nila na na ano ba, nakausap ng maayos ay lumabas niya. So, akala nila hindi na nga mag-aaral. That's why pumunta kami dito. At salamat dahil dinala tayo ng Panginoon. Alam niyo na nasa Davao kami. Sabi ko, since si Kuya Eli ay magsasalin muna, sabi ko, why not to try na magpunta ng Negros dito nga kay Madam. And this is the perfect time talaga na dinadala tayo ng Panginoon sa tamang lugar kung saan mas marami tayong pwede pang matulungan. And syempre, thank you sa PB team na nakasama ko palagi sa araw-araw. Kung wala sila, wala rin ako. Kay Nanay Gina na very supportive sa amin dito. Para siyang si Nanay Lorna dito sa Negros na tumutulong sa amin. Thank you. Medyo hiningal ako. So, nandito na. Okay, so part 4, ang dalagang ayaw magpakita ng mukha sa bundok. As we are watching, as I am watching, isa na naman po ang nakita ko dito na I've been telling this several times already. Pati rin sa mga kaibigan, no? Na yung kagaya ng sabi ni Sir Paul, na dinadala ka sa tamang lugar, sa tamang pagkakataon. At which, doon ako talaga naniniwala na sa mga nananampalataya o sa mga nagtratrust, sa mga what do you call this, nagtratrust? Oh my gosh. Those who trust in God is, alam mo na dadalhin ka ng Lord kung saan ka dapat mapunta at i-open niya yung mga pagkakataon na para sa'yo, lalong-lalo na at ang purpose mo, ang laman ng puso mo, ang goal mo, talagang, alam mo yon, yung tama. So, tama yung puso mo, ma-open ang mga lugar, makakamit ka, makakakilala ka ng mga taong makakatulong sa'yo or magiging kaagapay mo sa anumang goal na gusto mong mangyari sa buhay. So, ito, gaya nito, the very, very example na sinabi ni Sir Paul na yung perfect timing, yung pagpunta nila sa Negros at nakita nga nila yung batang ito na tumigil ng mag-aral, hindi mahikayat ng mga teachers. So, sa pamagitan ni Sir Paul at ng PB team, as we can see, hindi ko pa napatapos itong part 4, no? As I'm just, pinapanood ko pa lang ito. So, yun. So, tama-tama yung like perfect timing. Kaya huwag tayong, kung minsan, huwag na tayong magtanong kung bakit tayo nadala sa isang lugar. Basta, ang importante, gawin mo kung ano ang dapat mong gawin sa lugar na pinaglagyan sa'yo ni Lord. Ano mo yon, kung saan ka dinala, either sa bagong trabaho, bagong lugar, basta ikaw ay nananampalataya kay Lord, alam mo na ang idadala ka ni Lord sa tamang-tamang lugar na para sa'yo. Few minutes, 1 minute pa lang na habang pinapanood ko to, no? At nakita mo talaga yung kababaang loob na naman ni Sir Paul dito dahil pinapasalamatan niya yung kanyang mga kasamahan. At it is very humbling yung sinabi niya na kung wala sila is wala ako. Alam mo yon, yung bihira to na nakikita ko sa mga ibang mga napapanood ko. Again, don't bash me. Ayan na naman nagko-compare. I have to. Kasi, again, uulitin ko, no? For example, ice cream. Okay. Gusto ko yung Rocky Road. Kung may mga different flavors ng ice cream. So, gusto ko ang Rocky Road. Bakit mas gusto ko ang Rocky Road kaysa vanilla, kaysa plain chocolate, kaysa ibang mga flavors?
Manga Makapuno, o Langka Casio, whatever. So, ipagko-compare ko, like I can compare kung bakit mas paborito ko ang Rocky Road. So, the same way with this, na it's not bad. Kinakailangan kasi doon ka kung saan yung the same view mo, yung the same vision mo, yung the same goals mo, doon ka mas pupunta. Kaya kino-compare ko si Sir Paul sa mga ibang mga vloggers. Hindi ko question kung ano yung mga layunin nila. Hindi ko question kung ano yung mga ways nila, pamamaraan nila ng pagtulong. Wala pang problema doon. Ang sinasabi ko lang is marami kasing mga characters o personalities o kaugalian ni Sir Paul na talagang yung the same, kung ano yung views ko, kung ano yung personal views ko, kung ano yung sarili kong what do you call this, kumbaga parang ako, ganon. Di ba may kasabihan tayo na birds of the same feathers flock together, parang ganon baga. So ito ang isa sa mga dahilan na naman na nagugustuhan ko sa kanya, kasi yung ina-acknowledge niya na kung hindi dahil sa mga kasamahan niya is wala siya, which is like very it's very good character of a person na sa isang grupo kinikilala niya na kung wala ang kanyang mga kasamahan is wala siya. I don't think na papanoorin natin tong buong kasi from the first few minutes pa lang ang dami na natin matutunan, no? It is like a very good lesson also sa atin na kung tayo ay isang leader o tayo ay isang boss, no? Kinakailangan nating i-acknowledge na yung mga taong nakapaligid sa atin na let's say mas mababa yung rank nila, yung position nila from us, pero kinakailangan natin na i-acknowledge na kung wala tong mga taong ito nakapaligid sa atin is wala tayo, hindi tayo magtatagumpay. So this is a very good lesson na I learned of Sir Paul sa episode na to. Yung pagsabi niya na kung hindi dahil sa mga kasamahan ko ay wala ako. Like, imagine mo yung status na ni Sir Paul, no? Yung talagang, I mean, he's one of the most watched vloggers. I think one of the top 10 siya sa Philippines, mga vloggers. And then, yung kanyang reach, yung more than 3 million subscribers sa YouTube, na despite of that, pwede siyang magmalaki, pero hindi. Like, alam niya na kung hindi dahil sa suporta ng kanyang mga kasamahan, is wala siya. Which is, kaya nakikita mo dahil sa kanyang humility, dahil sa kanyang pagkamababang loob, pag binabasa ko ang mga comments ng mga subscribers na nagko-comment, halos talagang makita mo na like it's very few na may mga nagsasabi ng negative, or mga hindi naman negative actually may mga may mga nagko-comment lang na how would we call them, hindi naman sila mga bashers no, mga mga hindi mo naman sila pwedeng tawaging paepal. I don't know how would you call them, but I don't think that they're bashers. Though merong parang negative sa mga comments nila, bibihira. Comparing sa mga ibang mga vloggers na napapanood ko at nababasa ko yung mga comments. Though hindi ako nagko-comment, no? Yung I used to, but not anymore. Nakikita ko doon yung
maraming mga negative comments, maraming mga positive review, I'm sorry. Meron yung mga good review pero ayaw tanggapin ng again, tong vlogger na to pag let's say for example, may nagsabi sa comment na hindi naman masama yung sinabi. Let's say for example, nagsuggest na let's say for example, sasabihin doon Kuya Ruel, siguro wag naman ganyan ang ginagawa mo kay Chamame, for example, sasabihin na gano'n. No. Itong vlogger na to, it's a good review if you going to think about it, na tayong mga nanonood, nakikita natin, oo nga, tama naman yung sinabi ng nag-comment. But itong vlogger na to is, he will take it negative, at i-mention pa yung pangalan mo, and then sinasabing you're bashing him, na hindi naman binabash, na nakita mo talaga yung mataas, at feeling niya ba yung narating niya yung kanyang yung more than 500,000 subscribers dahil sa galing niya, which is hindi naman. Talagang fina-follow lang siya or sinusubscribe siya because they like this family that is helping. So, example yun example lang naman. Example, hindi totoo. Anyways, balik tayo. Itong si Sir Paul. So, itong si Sir Paul, kita mo talaga yung, nung isang araw sinabi ko na isa sa mga reason kung bakit, marami na in the past sa mga reactions ko, marami na akong mga nasabi na characteristics ni Sir Paul kung bakit ko siya nagugustuhan at sinusuportahan sa pamagitan ng kahit man lang panonood ng kanyang vlog, at kahit hindi ko pinapanood, let's say matutulog na ako sa gabi, play ko yung kanyang mga vlog yan, sunod-sunod yan, basta nagplay sa TV ko, sa television ko, at least kahit pa paano, ayun yung mga commercials, diba? Kahit yun lang ang naitutulong ko. At actually itong pagre-reaction video ko sa kanya, it doesn't help him, but it helps us na bilang mga subscribers, na marami tayo kasing mga gustong sabihin dahil sa kanyang kabutihan. Marami tayong mga gustong sabihin na pero it's not enough. Kaya nyo ako pinapanood dahil kumbaga kung ano yung gusto nyong sabihin is sinasabi ko. Kung ano yung gusto nyong sabihin about Sir Paul ay sinasabi ko. So kaya kayo nanonood sa akin sa aking mga reaction videos because we have the same idea. Kayong mga nag-subscribe sa akin na mga subscribers sa Sir Paul, iisa yung ating nakikita, at because hindi nyo kayang isabi lahat, so kaya pinapanood nyo ako dahil alam kong kung ano yung sinasabi ko, ganun din ang laman ng inyong isip, laman ng inyong puso. So, ayan, pag-uusapan sana natin itong dalagitang ayaw magpakita ng mukha, pero ngayon nagpakita na siya ng mukha. So, yun sana, itong topic ko dito. But because, ulitin ko, ang hirap kasing palampasin ang aral na matututunan natin during the first few minutes ng episode na to, part 4 na to. Doon nakita yung grabe talaga yung kababaang loob ni Sir Paul, na kung wala ako dahil sa aking mga kasamahan. Do you know, by saying that, that is more than like, let's say for example, okay, Christmas, bibigyan ko tong mga kasamahan ko sa team. Though that's good, but I'm saying, comparing to just giving them gifts, kumpara kung bibigyan mo lang sila ng gift, at yung i-acknowledge mo talaga, especially sa buong viewership niya, na yung pagsabi niya na kung hindi dahil sa team ko na to, wala ako. Alam niyo ba? Wala ako sa team ni Sir Paul, pero wow, nakakaiyak yun ha. Kung ako ang isa sa mga team niya, like,
napakalaking bagay yon sa pandinig ko. So, how much more sa mga kasamahan ni Sir Paul? Which is true. Kung minsan, alam niyo yon yung na-acknowledge natin, lagi natin sa Sir Paul, which is tama lang. Pero kung minsan, nakakaligtaan natin ang mga kasamahan ni Sir Paul, ang mga kasamahan niya na pumupunta sa mga bundok, Madam Yola, sino ba yung mga, lahat ng mga kasamahan ni Sir Paul, like, yes, deserve din ninyo ang matinding pasasalamat, deserve din ninyo ang matinding good job sa lahat ng ginagawa nyo at pakikiisa nyo sa layunin ni Sir Paul. At iyon ang isang bagay na naman na pwede nating matutunan sa episode na to, na ganun dapat ang maging attitude natin, na kung wala ang ating mga kasamahan sa trabaho, sa business, is hindi tayo pwedeng magtumpay. At especially dun sa iba ding mga charity vloggers, huwag kayo mapagmalaki. Kagaya ni Sir Paul, like, hindi siya mapagmalaki yung talagang sinabi niya na mga kasama niya bilang kagapay niya sa tagumpay niya. So, kung ikaw ay isang vlogger at may mga kasama ka, huwag kang mapagmalaki na akala mo magaling ka na. No, narating mo kung saan ka ngayon. It is because unang-una ang mga subscribers, pangalawa ang mga taong nakapaligid sa'yo na what do you call this? Nakapaligid sa'yo at nagsusuporta sa'yo at tinutulungan ka sa iyong adhikain, no? At ganun dapat. Ang grabe itong sorry po sorry talaga, kasi talagang na-overwhelm ako. Like, talagang, wow. So, talagang napaganon ako nung binanggit ni Sir Paul ang mga katagang yon, na kung hindi dahil sa aking mga kasamahan, ay wala ako. Like, what a very, very humble man. It's like, dang. He's really, really humble. And Sir Paul, maraming salamat. At personally, pinalalahanan mo ako na we should be humble at all times. Na kung hindi dahil sa ating mga kasamahan, sa mga tao nakapaligid sa atin, hindi natin mararating ang kinalalagyan natin. So, especially, thank you, Lord. At kung hindi dahil sa'yo, hindi ko narating kung nasaan man ako ngayon. Kung hindi dahil sa aking asawa, I should thank my husband. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko narating kung saan ako ngayon. Coinciding nito sa mga napapanood ko sa Raffy Tulfo in Action na tinulungan nila ang kanilang mga naging mga asawa, kanilang maging partner na nakapag-aral. And then, at the end, itong mga ito na tinulungan nilang napag-aral, nung nakapag-aral na sila, may mga maganda na silang trabaho, tinatapon na lang sila. At para bang nagmamalaki na nakalimutan na kung hindi dahil sa tulong ng taong ito, hindi nila narating yung kanilang kinalalagyan, you know? So, please comment below at i-acknowledge nyo ang mga taong kung hindi dahil sa kanila ay hindi ninyo narating ang inyong mga kinalalagyan ngayon. And because of that, since it's already like September and we're almost October, kung sino yung mga naisip nyo ngayon na yung mga taong nakatulong para kayo umangat, para kayo makarating kung nasan ka ngayon. O kaya yung mga nakatulong nung kayo may sakit, nandyan sila. Acknowledge nyo sila, no? Pasalamatan nyo sila kahit pa hindi lang sa salita. Kung may kakayanan kayo, pwede nyo nang pag-ipunan, you know, for Christmas. So, sorry po.
Hanggang 1 minute lang yung napanood natin na video. Pero kasi naman nagre-reaction video tayo. Tinitignan natin kung ano yung mga magagandang bagay na nakikita natin sa mga vlog ni Sir Paul. So we're learning things out of this, no, sa kanyang mga videos, sa kanyang mga pakikisalamuha, sa kanyang mga tinutulungan, sa kanyang mga kasamahan. At iyon po ang purpose ng vlog na to. Kaya wag po kayong magsawa. Let's all watch together. Let's all learn together. Let's all support together si Sir Paul, sampo ng PB team. So thank you guys. Please don't forget to like and subscribe. Please don't forget comment below. Please mag-comment kayo, kwento nyo kung sino yung mga taong nakatulong sa inyo para kayo ay nandyan ngayon sa inyong kinalalagyan. Thank you!